Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Masamang-masama nga ang loob ni Tanggol dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon ng kanyang nanay Tess na makapagpaliwanag. Anya, tanging ang kanyang lola Tinding na lang talaga ang may malasakit at naniniwala sa kanya. Lalo pa nang sinabi ni Tess na simula umano ngayon ay kalimutan na ni Tanggol na may nanay ito. Kahit masama ang kanyang loob, ay ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang ginagawa at sinabi niya sa kanyang sarili na magpupokus na lang siya sa negosyo. Pansamantala niyang kakalimutan ang kanyang pamilya dahil alam niyang balang araw ay mauunawaan din siya ng kanyang nanay Tess kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Kung kaya't dumiretso na lang sila sa kanilang pasugalan at doon muling nagkaharap sila ni Tisay. Wala siyang kaalam-alam na gumawa lang pala si Tisay ng iskandalo upang maitakas ng ibang tao nitong kasamahan ang kanyang dalawang magagarang sasakyan. Kaya naman dito hindi makakapayag si Tanggol na hindi mabawi ang kanyang sasakyan at kinakailangan niya umanong malaman kung ano ang klaseng sindikato at sino ang leader nila Tisay. Nakita niya kasi sa CCTV na ang mga lalaki palang pinaghihinalaan niya sa labas ay kasamahan pala nila Tisay. Lingid nga sa kalaman ni Tanggol na isa ito sa mga sikretong negosyo ni Ramon na wala ngang ibang nakakaalam. At isa nga sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan ay si Tisay. Ano kayang gagawin ni Ramon kapag nalaman niyang ang kanyang pinaghihinalaang anak na si Tanggol ang nagmamay-ari ng mamahaling sasakyan? Bagamat maraming beses na siyang iniligtas ni David ay hindi niya pa rin maramdaman ang pagiging tunay na Montenegro nito. Malayong malayo kay Tanggol na nakapokus sa negosyo at alam kung paano pahalagahan ang pera. Matapos niyang pamanmanan kay Tisay si Tanggol ay unti-unti nitong malalaman ang tungkol sa pagkatao nito. Lalo nang muli silang magkikita ni Marites. Muli kasing mapapakwento si Tess kay Ramon tungkol sa anak nilang si Tanggol na dumalaw umano sa kanilang bahay sa Quiapo at itinakwil niya dahil alam niyang galing sa masama ang perang ibibigay sa kanya nito. Na siya namang ipinagtaka ni Ramon dahil sa mga oras na yon ay maghapong tulog si David. Kaya malabong mangyari ang sinasabi ni Marites. Tinanong niya si Marites kung sigurado ba itong si Tanggol talaga ang dumalaw sa kanya. Napatanong naman si Tess kung bakit may iba pa daw bang umanong Tanggol. Dito na ipinakita ni Ramon ang larawan ni David. Kaya naman nagtaka si Tess nang makita mismo ng kanyang mga mata si David. Agad niya itong pinabulaanan dahil ang tinutukoy umano ni Ramon ay si David na kanyang pangalawang anak at hindi umano yun si Tanggol. At para makasiguro ay muling ipinakita ni Ramon ang larawan ni Tanggol na galing kay General Ribas at dito pinatotohanan ni Tess na yun umano si Tanggol. Gulong-gulo naman si Marites dahil sa mga revelasyong ito. Nalubos niyang ikinabahala dahil mas lalong lalaki ang problema ng kanilang pamilya at di kalaunan umano ay malalaman ito ni Rigor. Kaya naman kapamilya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!